Samahan niyo nga ulit ako dito sa munting kusina ko mga mamis para magluto ng ulam namin. Ngayong araw nga mga mamis, susubukan kong magluto ng humba. Pero dahil nga bawal sa akin ang baboy, manok ang gagamitin kong panghumba mga mamis. At ito ay first time ko lang gagawin. Kasi nga nagkikrave talaga ako sa humba. Hindi naman din ako talaga madalas makatikim ng humba dati. Yung pork humba. Pero may mga time na kapag nakakatikim ako nun, grabe na madami talaga yung kain ko. Actually, parehas kami ni daddy. Nagkasundo kami na ang ulam nga namin ng araw na to ay humba. Yun nga lang, hindi rin talaga masyado si daddy sa baboy. Kaya sabi niya, sige, try na daw namin yung manok. Sobrang tagal ko na talagang gustong lutuin to mga mamis. Kaya lang kasi iniisip ko, bukod sa parang ang hirap niyang lutuin, baka mahirap din hanapin yung mga ingredients niya. Tapos alam niyo mga mamis, kailan ko lang naisip na pwede na nga palang maghanap ng mga video tutorial kung paano magluto ng humba. Kaya ayun, ito, nagawa ko siya ngayon. Yun nga lang, manok yung gamit ko. Pagkatapos kong manood ng maraming video mga mamis kung paano magawa or magluto pala ng humba, yun, pare-pares lang naman pala ng proseso kung paano siya lutuin. Nagkakatalo lang talaga kung paano mo siya titimplahan at kung paano mo siya pasasarapin. Pagkatapos kong ang hiwain yung sibuyas at bawang, pati na rin yung patatas, pinirito ko muna mga mamis. Nung medyo naluto na yung patatas, tsaka ako nagisa ng bawang at sibuyas, tapos sinunod ko na yung manok. At habang ginigisa ko yung manok, ito at nagsalang na rin ako ng sinaing. Alam ko mga mamis na walang patatas ang humba, pero dahil nga sa amin to, luto ko to, hindi pwedeng walang patatas mga mamis kasi ayun talaga yung hahanapin ni Atina sa ulam na to. Pero hindi na ako maglalagay ng itlog. So parang ang atake ngayon itong humba, adobong humba. Pero yun naman talaga tawag nun, 'di ba? Pero hindi ako sure. Basta mga mamis, maniwala na lang kayo na humba tong niluluto ko. Kasi habang niluluto ko naman din talaga to at kumukulo siya ng kumukulo. Grabe ang bango mga mamis. Amoy na amoy ko talaga yung klase ng luto ng pork humba. Pero may pagkakamali ata ako nagawa dito mga mamis. Dapat pala inuna ko muna yung toyo tsaka yung Sprite. Tapos nung pagkatas kumulo na, tsaka ako ilalagay yung pineapple. Pero yun na, nagawa ko naman na, nagkamali na. Kaya wala na akong magagawa. Tapos pinakuluan ko na lang ulit siya ng pinakuluan. Pero dapat talaga mga mamis, wala ng Sprite to way kasi dagdag gastos na naman. Pero nagbasa kasi ako ng comment section, nakita ko may nag-comment doon na instead daw na tubig ang ilagay mo, mas okay daw na Sprite para nga daw mas masarap at mas lumabas yung tamis. Kasi yung humba naman kasi talaga mga mamis, 'di ba, matamis-tamis yun. Kaya ayun, napabili na lang din tuloy ako ng Sprite at nilagyan ko na lang din siya. Tapos pinakuluan ko lang ulit siya ng husto. Tapos doon ko na nilagay yung banana leaves tsaka yung mga patatas. Tapos pinakuluan ko lang ulit tsaka ako nilagyan sa huli ng suka. Tapos tinakpan ko ulit at pinakuluan. Pagkatapos nga mga mamis, tinikman ko na siya kasi nga luto naman na to. And pagtikim ko mga mamis, grabe, tuwang-tuwa ako kasi nakuha ko talaga yung lasa ng humba. Yun nga lang, hindi ko to pinatuyot or hindi ko to pinagmantika mga mamis kasi hindi pwede sa amin yun dahil maghahanap yung mag-ama ko ng sabaw. At natapos na ako magluto mga mamis at natutuwa ako kasi isa sa mga pangarap kong lutong ulam ang naluto ko nung araw na to. Nung natapos ko nang lutuin yung ulam namin mga mamis, kumain na kami. Hindi na ako nag-video ng pagka-prepare ko ng pagkain namin kasi nga na-excite talaga ako at sobrang natuwa ako kasi nalasahan ko talaga yung lasa ng humba. Mga bandang hapon naman mga mamis ay sisimulan ko nang makipaglaban dito sa mga labahan ko. And finally nga mga mamis, makakapaglaban na ako ng araw na to pagkatapos ng halos lagpas isang linggo na pag-uulan. Talagang hindi ako nakapaglaba kasi nga mga mamis, pag naglaba ako habang umuulan, hindi ako matutuyuan ng damit. Alam nyo naman sa labas ako nagsasampay at bukod dun wala akong dryer. Gustuhin ko man maglaba mga mamis kahit ng mga nag-uulan-ulan ng mga nakaraang linggo, hindi ko magawa kasi nga hindi talaga matutuyo, mag-aamoy kulob lang ang mangyayari. Ulitin ko lang ulit yung paglalaba. Kaya yun, tiniis ko na lang talaga hanggang sa tumila na or hindi na talaga umulan. Ito na yung araw na yun. Kaya kung nakikita nyo naman ngayon mga mami sa video ko na to, grabe talaga ang labahan ko. Sobrang dami talaga. Bali, yung unahin ko na nga lang munang paikutan sa washing mga mami sa yung mga damit muna ni daddy. Tapos susunod na yung mga damit at saka mga short namin ni Atina sa ibang araw kapag napatayo ko na yung mga damit ni daddy. Bali, ang ginagawa ko nga dyan mga mami sa isinusort ko siya. Wow, parcel yan. Bali, ang ginagawa ko dyan mga mami, pinaghiwa-hiwalay ko na yung mga short, yung mga damit, para kapag kailangan ko ng laban yung mga damit namin ni Atina, nasa ibabaw na lang ng laundry. Yung nilalagay ko sa pinakailalim, yung mga kinukusutan ko na hindi ko pa naman agad makukusutan. Kasi nga mga mamis, limitado lang yung galaw ko. Pero kung hindi limitado yung galaw ko mga mamis, isang araw lang talaga sa akin tong mga labahin na to. Ngayon, kahit gusto ko man sipagan yung paglalaba ko mga mamis, ay hindi pwede. Kasi mahirap na, baka manganib na naman ang katawan ng mamshi panay nyo. Pero alam niyo mga mamis dati, naalala ko. Alam ko na ikwento
kwento ko na to pero kwento ko na lang ulit. Dati nung mas maliit pa si Athena at dun pa kami sa Laguna nakatira, siguro mga 3, 4 to 5 years old si Athena nun mga mamis. Mas masipag talaga ako maglaban nun. Alam niyo yung mga unan namin, isa-isa ko din yung nilalaban. As in, tinatanggal ko yung laman ng unan namin mga mamis. Nilalaban ko talaga yan. Tapos mga mamis, sabi ko nga sa inyo, yung mga damit ni Athena, yung mga hindi niya na ginagamit, kahit hindi niya na ginagamit yun mga mamis, ayoko talaga siyang mag-amoy damitan. Lalaban ko ulit yun kahit malinis yun. Tapos yung mga kutsyon namin dati, kahit mabigat yun, ibibilad ko yun sa araw sa labas. Tapos habang nakabilad yun, ini-sprayan ko yun ng tubig na merong downy. Tapos naalala ko mga mamis, nung mga panahong dumidede pa si Athena sa bote, syempre kapag nakatulog na o di naman kaya kapag ayaw ng dumede, may babagsak na lang dyan sa may kutsyon or sa kama, syempre tutulo yung gatas. Alam nyo, kahit kakapalit ko pa lang ng bedsheet nung mismong araw na yun, tatanggalin ko yung lalaban ko ulit, papalitan ko ng bago. Tapos kapag may tulo ulit, tatanggalin ko, papalitan ko ulit ng bago. Ganun ako kasi pag maglaba dati mga mamis. And kaya ko din talaga nagagawa yun mga mamis dati, yung maglaba ng maglaba. Tapos si Athena naiiwan lang doon sa loob ng kwarto namin kasi nga mga mamis, si Athena hindi rin talaga siya mahirap alagaan dati. Siya yung tipo ng bata na kapag iniwan mo matutulog, tapos pag nagising hindi siya iiyak. Sisilipin niya lang ako sa pintana. Pag nakita niya ako doon, lalabas lang yan doon, tapos nakatayo lang siya. O di naman kaya papasok ako, bibigyan ko siya ng dede. Tapos mga mamis, naalala ko, pag tuwing natapos na ako maglaba ng mga alas 2 o alas 3 ng hapon, magkapahinga lang ako. Tapos antayin ko si Athena magising. Pag nagising si Athena mga alas 4, mga alas 5 or mga 5:30, lumalabas na kami ni Athena, naglalakad-lakad kami, bibili kami ng merienda, o di naman kaya tatambay kami sa meron kaming makitang upuan. Ganun lang yung routine namin ni Athena dati mga mamis, no, sa Laguna pa kami nakatira. At ganun ako kaliksi maglaba dati talaga mga mamis. At yun talaga yung amats ko doon kung hindi maglaba ng maglaba. Actually hanggang ngayon naman mga mamis, yun naman din talaga yung gusto ko, maglaba ng maglaba. Yun nga lang talaga, limitado na nga lang yung kilos na pwedeng gawin ko. Tapos, alam nyo mga mamis, paglabahin nyo na ako ng paglabahin, paghugasin nyo na ako ng paghugasin ng plato, wag nyo lang akong pagtutupiin. Kaya minsan yung mga tupiin ko sa totoo lang, inaabot yan ng mga 4 na araw, 5 araw, 1 linggo, dyan sa upuan. Kakakwento ko sa inyo mga mamis or kakadaldal ko sa inyo. Ito, natapos na ako sa mga gawain ko. Oras na ulit para magpahinga ako.